Okay. Yeah. So guys, good evening sa ating lahat. It's a great day, of course, kasi eto na meron naman tayong learnings. Okay, na makukuha coming from our coach. Okay. I know yung iba dito, ma'am, na-attendan ko na yan eh. Yes, ang tanong, na-apply mo na ba? Okay. And I think last time, meron pong ginawang pa-assignment ang ating pong coach about this one, no, kung paano natin ma-handle yung ating pong finances. Ito talaga masasabi ko, no, ang laking tulong. Okay, yung mga trainings po na binibigay sa atin ng mga coaches, and we're so blessed na eto, no, hindi po basta-basta. Okay, yung ganitong training. Okay, so type 1 nga po sa mga nasa Pilipinas at type 2 sa mga nasa ibang bansa. Nasa UAE, nasa US, o kung saan bansa man. Ayan. Yan si Ma'am Marlene nasa ibang bansa rin si Ma'am Marlene, and si Coach MJ type 2. Talagang officially si Coach MJ wala po sa Pilipinas na. UAE. Ayan, okay. So, ayan, tawagin pa po natin ang iba pa natin mga business partners para ma-share natin yung maganda pong training natin ngayon. Okay, ito talaga, sinet namin po itong training na to kasi alam natin marami pong kumita ng sobrang laki. Ngayon pong nag-cash is in tayo na bonggang-bongga, yung 5 and 10 natin. So we want you guys to be guided, no, kung paano ba natin i-handle yung malaking income na dumadating po sa atin. Okay, so ito na po, ipakilala ko na sa inyo ang ating po napakagaling na trainer na po siyang ambassador. Kiniklaim ko na, Ma'am Annie, ambassador. Isa po siyang diamond account holder. And of course, isa po to sa talaga masabi natin, napakasipag na po siya at isa po siyang negosyante, businesswoman, pero ginagawa po niyang part-time ang ating pong business. So ang galing, no? May negosyo na siya, gumagawa pa siya ng another business. So ganyan po talaga utak negosyante. Padami na padami dapat ang negosyo natin. Okay? So ito na po, hindi ko pa tatagalin ang ating pong napakagaling at napakaganda naman talaga na very young looking ang ating pong napakagaling na trainer, Coach Annie Di Malibot, the founder of Team Star. Hi, Ma'am Annie. Thank you so much, Miss Janet. Ayan, talaga naman. Yan, naka-jacket pa siya dyan, ah. Dito kami, talaga sobrang init na, summer. And happy Ash Wednesday sa inyong lahat. So, we have to respect the belief of everyone. So, Wednesday ngayon. And, yan, sino-sino ba to? Mag-gallery muna ako. Tanungin ko lang kung sino sa inyo ang gumawa ng assignment. Type 1, sino yung gumawa? Mamaya magtatawag ako random kung sino yung magsasample tayo kung sino na yung gumawa ng assignment. Ayan. Pwede ba mag-open tayo ng cam para makita ko lahat? Clear ba ako, Ma'am Janet? Naririnig po ako. Ayan. Open cam naman tayo. Ang hirap ng walang kausap. Si Ma'am Janet. Ayan. Ang gagwapo, lalo na si Sir Gary. Oh. Ang gwapo. Ayan. Okay, sige. Ang dami siya kumita ngayon eh. So lahat tayo kumita ngayong week na to, no? So tamang-tama yung ano natin ngayon, yung topic natin ngayon kasi meron kayong parang guidance counselor ba? Ma'am Janet, guidance counselor ako. Okay, sige. Isa-isahin na lang natin mamaya yung topic at mamaya magkukwento din ako tsaka konting guidance din sa inyo. So sana may matutunan kayo sa lahat ng aking sasabihin. Okay, share lang ka. Wait lang, mag-share ako ng screen. Nasaan na siya? Ayan. Ayan, nakikita niyo po yung screen. Wait lang, saan na ba ako? Ayun. Ayan, okay ba? Malinaw ba yung screen? Okay. So, ayan. So, ang ano natin, before we start, so tanungin ko lang muna nga kung nakakuha na kayo o nakagawa na kayo ng mga ledger ng ating assignment. Kung yung bang ating pinag-aaralan ay ina-apply ba natin sa buhay natin o sa pang-araw-araw natin. Kasi useless yung mga natututunan natin o naririnig natin kung hindi naman natin na-apply sa atin. So, I hope na lahat meron na gumagawa na siya, nag-start na kayo. So before I start, introduce ko muna yung sarili ko sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. I'm Annie Di Malibot. I'm a businesswoman for about magti 30 years na sa sarili naming
business, yung Visidura Trading International. So we are engaged in textile and garments. So I am a mother, syempre, tsaka yung husband ko nandyan. Ayan yung mga ano namin, anak namin na mga ano na sila, mga professionals, isa na lang yung nag-aaral. So, ito yung eldest, si Keith, siya yung marketing management siya sa UST din. And then si Abigail, siya yung fine arts advertising. And then ito si Andrea, siya yung doktora ko. And then ito si AJ, siya yung IT third year student. So I have four children, two boys, two girls. And ayan, may apo na rin ako tatlo. So from six, naging 10 na kami. And I hope we're still growing kasi my second child will be ikakasal na siya by October, so madadagdagan yan. So madadagdagan na naman kami. So we're growing. And ito si Dr. Andrea at si Abby. So Rotarian din ako, so busy. Kung sasabihin niyo kung ano yung mga ginagawa ko, I'm in a business, I'm a mother, I'm a wife, Rotarian ako. So busy talaga. So, but I'm doing this business pa din. Okay? So, yun lang yung short introduction ko and yun nga, may business may Visidura Training and I hope na qualify akong mag-share sa inyo kasi yun nga, thirty years na kami in a business at siguro may marami na rin ako experience na pwedeng i-share sa inyo doon sa mga hindi pa nakakaalam or ngayon pa lang. So, I hope na yun, matutunan nyo yung aking i-share sa inyo. Okay, so yung topic natin is effective budgeting and saving strategies. Are you ready? Ready na ba kayo, guys? Okay. So medyo may confrontation to, medyo may tatamaan. So alam mo yun, mga guilty. So na agad kasi lahat tayo guilty sa mga iba nating matatako. So, achieve financial stability with purposely spending. So, yun yung palagi nating sinasabi sa atin, sa sarili natin na kailangan magkaroon tayo ng budget sa lahat ng ating ginagawa. At paano nga ba ginagawa ang pagbabudget sa mga sinusweldo natin? So, isa-isahin natin yan and why budgeting and saving matters. Yun yung pinakaano natin and budgeting is about prioritizing needs, business, growth, savings, and wants in that order. So, kailangan nating aralin lahat kung ano-ano ba yung category na kailangan nating i-master sa life natin. Kasi araw-araw natin to talagang ginagawa. Okay? With a clear plan, you can build a business, secure savings, and enjoy life without financial stress. So, yun naman ang gusto natin, di ba? In times of needs, minsan na-stress talaga tayo kasi bakit? Kasi usually stress tayo, wala tayong pera kasi. At tayo lahat guilty dyan. Kasi nawawala nga yung ating yung budgeting, kaya nagkakaroon tayo ng ganitong stress na nararamdaman minsan kapag dumadating yung mga urgent things. So, bago ang lahat, what is budgeting? So, ano nga ba yung budgeting? So, ayan. Budgeting is planning how to use income effectively to reach financial goals. So, planning yung step by step na marami na nagturo niya sa atin. No? So, kahit naman tayo, alam na naman natin talaga yung budgeting. Pero, yung tamang budgeting, nasaan or paano natin siya gagawin. So, yun ang pinaka-importante natin gagawin dapat sa life natin. So what is budgeting? The core principles are number one, first is yung needs. Second, business or side hustle or investment. Third, savings. And fourth, yung wants. So, yun yung apat na kailangan natin palaging tandaan. Kung saan importante ito sa daily lives natin. Tsaka ito yung foundation natin sa buhay natin sa araw-araw. Kahit ano pang liit o laki ng sweldo natin, ito yung talagang foundation natin. Budgeting helps ensure essentials are covered first, then creates room for growth and financial freedom. Siyempre, gusto talaga natin ng financial freedom. Ito naman talaga yung goal natin. Hindi lang financial freedom, pero yung time freedom. Kasi minsan trabaho tayo ng trabaho, pero wala na tayong time. Malaki naman yung sweldo, pero wala rin, kung sana walang nangyayari. So, kailangan natin lahat ng freedom. Financial at the same time yung time freedom natin. Okay? Hindi yung porket retired ka na saka ka palang may time.
Hindi. So ngayon pa lang dapat meron ka ng time freedom. So updated budgeting method, ito yung needs, business, savings, wants. So kung isipin natin, ito yung talagang like sa needs, no? Basic needs natin nung napag-aralan pa natin nung elementary, yun yung food, shelter, and clothing. Pero ngayon sobrang ang dami ng needs na lumalabas kasi nga nag-iiba na kung saan yung generation natin, iba na. So may mga computer, kung saan computer age na tayo. So ang dami ng lumabas na mga kailangan talaga natin. Unang-una na yan, 'di ba? Yung essential expenses natin, yung house, yung rentals natin, yung food, groceries, clothings, bills, education. Sa bills, ang daming category niyan. Pwede may telephone, may wifi, may kung ano, mga ang dami. Pag kinategorize mo yung bills, sobrang ang dami. Kaya kinakailangan natin gumawa ng ledger. So, yun yung assignment natin na bawat needs natin, lagyan natin ng ledger. So, let's say for example, ang unang-una natin, yung food. Alin ba yung pinaka-priority natin? So, bigyan natin ng priority ang bawat needs natin. Kasi minsan nagkukulang dito, sumusobra naman sa ganito. So dapat eksakto lang na kailangan naka-budget talaga. And then sa business naman, allocate for business, startup or investment, side hustle or stocks. Ito yan. So sa business, so kailangan din natin mag-allocate. For example, ito yung business na ginagawa natin ngayon, dropshipping, di ba? So kailangan lagi tayong may allocation. For example, di pa tayo diamond. So ang dami nating kinita ngayong last Monday. So last Monday. So kung hindi pa tayo diamond, mag-allocate na tayo na mag-add ng account. So paikot-ikutin natin yung ating kinikita. Wag muna yung ano. So mamaya isa-isahin natin kung bakit dapat ano mag-allocate talaga. Savings, build an emergency fund and save for future goals. So makikita natin kung ano ba yung mga emergency funds. So kailangan natin mag-save yung allocation na yan. And once, ito yung non-essentials like dining out, entertainment, travels, etc. So, ito yung sinasabi natin na gusto mo lang. Gusto mo lang o reward sa sarili. Kailangan ko ng reward sa sarili kasi pagod na pagod ako. Ang laki ng kinita ko pero kailangan kong bumili ng ganito. So, pero hindi mo naman kailangan talaga. So, naiinggit ka dahil bumili sila. Kaya naman sila bumili, yung iba, kasi marami na silang pera. So, can afford na. So, sa ating mga nagsisimula, wag muna. So, wag muna tayong bumili hanggang hindi natin na-achieve yung ating goals. Like, for example, nga sinabi ko na diamond account. So, tiis-tiis muna, konting tiis. Kaya nga example na lang ako, no? Nung mga time na meron ako, so, bumibili din ako. Guilty ako dyan. So, minsan hindi ko kailangan, pero pag naisip ko, sinasabi nga ng asawa ko, yan si Coach Ariel, sinasabi niya, what Annie wants, Annie gets. Ganun ako noon. Nung talagang meron na, bumibili talaga ako. So, wala pa yung mga, hindi pa uso nun yung mga LV, mga Gucci, hindi pa masyado noon na ano talaga, meron na ako nun. So, bumibili ako ng branded na item na reward sa sarili ko. Kasi meron naman. So, hindi ko dideprive yung sarili ko. So, pero kung hindi mo naman magagamit at sabay-sabay mong binili dahil nainggit ka lang, huwag mo nang bilihin. So, tama na muna yung isa-isa. Huwag yung, meron ka na nito pero gusto mo pang bumili na hindi mo naman siya magagamit sabay-sabay. So, di naman siya katulad yan, pag umatad ka ng party, isang bag lang naman gagamitin mo, isang sapatos lang nang gagamitin mo. So, depende sa get up. So, wag muna tayong bumili hanggang hindi natin kaya yung wants na iniipon natin. Okay? So, ipon muna for the business. Ito yung updated budgeting method on yung needs, business, savings, and wants. Example, mag-example ako ngayon So, for example, you have 1,000 per month. So, mag-allocate ka ng needs na $500, business 200, savings 150, and wants 150. So, ganyan mo iba-budget yung pera mo. Example yan. Okay. Setting up needs.
Ayan, essentials required for day-to-day living. So ano nga yan? So yan yung food, groceries, house, rent, clothing, utilities, education, transportation. So you have to make a ledger, Excel sheet, isa-isa, according to priority. Isulat mo, wag isip lang. Kasi minsan sa isip lang, minsan nawawala na, nakalimutan mo na. So, like ako, ang ginagawa ko nung una pa hanggang ngayon, talagang may Excel sheet ako or may ledger ako kung ano yung priority na kailangan. Ito yung mas malaki. Let's say $500 yun, ano? Magkano allocate? Ilang percent ng 500 ang i-allocate ko sa food? Ilang percent ang i-allocate ko sa house, sa clothing, sa utilities, education, transportation, hanggang mabuo ko o mabudget ko yung $500. Kasi yun lang yun eh. Yun lang yung limit ko. So, kailangan mo isulat. Huwag kang mag-memorize. Kasi minsan nakakalimot talaga. So, yan yung setting up needs. And yung budget tip, ensure that needs don't exceed 50% of your income. So, there's room for growth. So if income is 1,000, allocate up to $500 for essentials. So ito yung mga essentials talaga. So wag kang susobra muna doon. Yun muna yung iyong limit for the essentials. Now, second, investing in business. Okay? Investing in business funds allocated to grow income, including starting a side hustle or investing. So, ito yon. So, mag-allocate talaga tayo for the business. So, ilang percent yon? Yun yung kanina na 20%, di ba? So, mag-allocate ka for that. Setting aside money for business supplies, inventory, or investment. So percentage out of your income, yung pera para sa negosyo. Yung kikita ka talaga, no? Hindi yung liability lang talaga. Kasi minsan bumibili ka, pero liability pa rin siya, hindi pa rin siya asset. So, kung bibili ka, yung talagang, kung mag-invest ka sa business, yung talagang kikita ka, hindi ka lang bumili dahil merong nagturo sa iyo o merong ano sa iyo na mas malaki yung kita dito, ganito, ganyan, bla 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 hanggang sa na-scam ka. So, i-check mo yung business, investigate on this. So, i-check mo kung okay ba yung company, okay ba yung products, o yun yung tinuturo naman sa atin dito sa dropshipping, di ba? So, yung kailangan profitability lahat. Yung papasukan mo na negosyo, hindi lang basta yung kasi marami ngayon na nag-offer na mag-invest ka, kikita na lang yung pera mo na wala kang ginawa. Matakot ka dun. Kasi scam yun. So, na-experience na rin namin yan. So, ang dami na namin pinasukan na mag-invest ka dito, walang ginawa, kikita lang yung pera mo. At the end of the day, after 5 months, 6 months, nawala na siya. So, wag ganon. So, check nyo yung company. So, katulad ng ating JC, yan, okay yung company natin. So, you're in good hands, Metrobank. Okay? You're in good hands. So, maganda yung company natin. So, budget tip, set a fixed percentage. So, yun na ngayon, 20% for this category to consistently build income streams. So, example nga nun, with 1,000 income, allocate 200 to your side hustle, such as a drop shipping business. Okay? So, kasi kung 200, magkano ba yung 200 times 58? So, mga nasa 11,000. So, konti na lang idadagdag mo para do sa business. So, income ka pa or ipon ka pa ng after a month. So, meron ka na ulit pandagdag kung tutuusin, di ba? So, wag kang matempt na bawasan yung nasa needs mo. So, ito lang siya. So, ito lang yung budget mo sa business mo. Ito lang yon. Wag kang munang mag-ano ng isang bagay na kukuha ka doon sa iba para ano mo tong sa business mo. So, allocation talaga. Good allocation. Now, building savings. So, nandito na tayo sa savings, no? Mabilis lang to kasi napaka-practical nitong ating topic, no? And funds for an emergency fund, future goals, car, homes, and financial security with clear amount and deadlines. Okay? So make deadline. Example, sa commission natin, di ba meron tayong every Monday may commission. So lalabas yan o kukunin mo yung check every Saturday. So kailangan meron ka talagang a dream board dito na talagang ifo-follow mo.
Kung ano ba yung pinaglalaanan mo ng savings, kung ito ba yung travels mo, kung ito ba yung bahay mo, yung kotse mo. So dito mo siya kukunin sa savings mo. Pero maglaan ka ng deadlines. Hanggang kailan ba ako mag-iipon para dito sa bahay, para dito sa car, para dito sa insurance, para dito sa emergency fund or sa mga sakit na inilalaanan mo. So iba-iba. So may ledger din yan. Gagawan mo rin siya ng ledger. Kahit sa travel, yan, meron din yan. So, yun nga, ang emergency fund mo, retirement, savings, or vacation fund, diyan mo yan kukunin. Dito sa savings mo. Hindi sa needs, hindi sa business. Sa savings lang talaga. Ayan. Budget tip, aim to save at least 10 to 15% of income. Okay? Example, set aside 150 from 1,000 for savings, which builds a financial cushion over time. So, ang favorite ko dito is save before you spend. Okay? So, wag yung minsan kasi nauuna yung spending bago mag-save. So, dapat mag-save ka muna bago ka mag-spend. Guilty tayo dyan lahat, di ba? So, minsan nauuna yung spending natin, yung wants natin, nabili na natin hanggang sa sinabi na natin na walang natira or konti na lang natira. At the end of the day, sabihin mo, ito na lang yung isi-save ko. So, nawala na yung goal mo base do sa dream board mo na isi-save mo siya for that dream, for that goals. 'Di ba? So, wag kayong gastos ng gastos. Yung gastador tayo minsan eh. So, walang limit. So, bigyan natin ng limitation sa sarili natin. Kaya, save before you spend. Isipin niyo muna kung magkano talaga yung isi-save mo. 'Di ba? Wag muna yung ano ng ano kasi maliit pa, hindi pa kaya. So, pag kaya na, why not? 'Di ba? Now, number four, yung allocating for wants. Ito yung favorite ng lahat. Yung gusto, yung desired, o yung nakakapagpasaya. Ito yun. Ayan, non-essentials that add enjoyment but aren't necessities o hindi masyadong importante. Pero nasisiyahan ka dito eh. So, ito minsan yung nauuna, di ba? Guilty tayo lahat dyan. Yung dining out, entertainment, hobbies, travels. Example, ang pinaka maano dito yung dining out. 'Di ba? Minsan ang tamad natin magluto. Pero kung tutuusin, kung marunong ka magluto lang din naman, mas makakatipid ka kung nagluto ka. For example, ano ba yung usually na niluluto sa bahay? Fried chicken, pasta, 'di ba? Usually 'yun, madadali lang lutuin 'yan. Na pag bumili ka sa groceries, yung binili mo na for example 1,000 pesos na may chicken and may spaghetti. Pag bumili ka sa groceries ng ng ano niyan, ng what's this? Ng mga ingredients niyan, mas makakamura ka, tsaka mas madami. Pag binili mo yung 1,000 na yun, limited lang yun. So, makakakain lang yung mga 3 to 5 persons. Pero pag bumili ka ng 1 kilong pasta at niluto mo siya, yung simpleng luto lang, may hotdog, may chicken, or may spaghetti sauce lang siya, tapos may cheese. Ang sarap na nung niluto mo, tapos marami pa yung makakakain. So, doon nakakatipid ka. Same with the dining out with yung kasama sa mga friends. Minsan ang dami mong in-order kasi parang yung tinatawag na takaw mata. Ay, ang sarap niya, gusto ko rin yan. So, bibili ka. Pero, at the end of the day, hindi mo naman nakain lahat. So, mag-limit ka sa sarili mo na, halimbawa, sasama ka talaga sa friends mo, hindi maiwasan. Limitahan mo yung sarili mo na 1,000 lang yung gastusin ko o 500 to 1,000 lang budget ko. Same with us. Kapag lumalabas kami ha, kami family, o budget ko lang 5,000 na, hanggang 5,000 lang tayo. Kahit sa paglabas, may budget. So, hindi lahat. Yung hala-hala lang, sige, order kayo, whatever you want. Tapos at the end of the dinner, ang daming natitira. 'Di ba? So, iti-take out mo. Pero yung iba, hindi na rin tinitake out kasi tamad na, hindi na nila kakainin yan. So, yun, limitahan natin yung sarili na kahit mag-dining out pa tayo. Yun, wag masyadong mag-aksaya na hindi naman kailangan. Number two, yung entertainment. So, yun, yung mga concert, yung mga mag-inuman, mga silo, yun, punta sa mga party.
So, pwede naman, limit din. Basta papasok yun sa savings ninyo for once. Yung hobbies, so yung iba, siyempre, iba nag-golf na hindi mo naman kaya, dasama ka. So, another gastos. Travels, yun yung usually na inaano, tsaka yung luxury items. So, travels, guilty tayo dyan. Minsan, sasama tayo sa travel. Wala naman tayong budget. Pero nag-ipon ka ng, halimbawa, magta-travel ka ng month ng December. So ngayon pala nag-iipon ka na para maano yung para ma-suffice yung wants mo. Pero yung iba dahil gusto lang kahit wala pang ipon, ipon pa lang niya ng konti, nag-travel na siya. Pagbalik niya ng Pilipinas, ano mangyayari? Nga ulit siya. So kumahog ulit siya kasi wala na ring natira doon sa inipon niya for once. So, magkaroon tayo ng limitation dito. Kahit doon sa mga luxury items. So, pag hindi pa naman masyadong kailangan at meron ka na nung item na yun, like say, meron ka ng Louis Vuitton, meron ka ng Gucci, meron ka ng sapatos, tapos nakita mo lang sinabi ng mga mentors natin, bili kayo ng Louis Vuitton, bibili ka, pero hindi mo naman siya kailangan dahil kasi meron ka na. 'Di ba? So, wag na muna. So, limit yourself until such time na meron na talaga. Pag sobra na, why not? We will not deprive ourselves kapag meron naman tayo. So, pag wala pa, higpit sinturon. Kasi kailangan natin munang ano yung dream board natin yung sinusunod natin eh. So hanggang wala tayong na-achieve doon, yung dream natin di natin na-achieve for that once, limit muna. So magkaroon tayo ng konting tipid, di ba? Kasi ma-achieve naman natin lahat yan eh. Wag kayong magmadali. So ikot-ikutin muna natin yung ating mga kinikita hanggang sa ma-achieve natin yung ating minimithi na goals or dreams sa ating base sa dream board natin. So, kailangan yung dream board natin buhay ah. So, baka may lukot-lukot na yan. Ibig sabihin, nakalimutan nyo na yung dream nyo. So, kailangan nandyan pa din yan. Hindi siya mawawala. May checklist kayo ng dream nyo. Okay? So, budget tip. Keep this to a smaller percentage to avoid overspending. So, kaya nga may percentage eh. So, wag kayong mag-overspending at wag yung pakialaman yung savings ninyo sa needs, savings ninyo sa business, savings ninyo yung savings ninyo, yung sa savings mismo. So, wag yung pakialaman niya para lang ma-sustain yung wants ninyo. Sabi nga, spend 150 of a 1,000 budget on fun activities, ensuring it doesn't impact business or savings. So, kailangan kung ano yung category ng isa, wag mong papakialaman. Kailangan nandun yung intact yun. Di ba? Wag mong pakialaman yung category nila. So, kung ano yung yun nga, kay Pedro, kay Juan, kay Maria, yun yun. Wag mong pakialaman. Alright? So, may natututo ba? May nagigets ba kayo? So, practical tips for sticking. Nasaan na ba ako? Ayan. Practical tips for sticking to these priorities. Yan. Automate savings and investments. Set automatic transfers to your savings and business accounts. So, ang masasuggest ko dito, sabi nga automated savings and investment, no? Ibukod ninyo yung account nyo for savings and business. So, kung halimbawa, meron kayong, what's this? Different bank accounts or different kahit accounts na lang yung ano, alam ba nasa BDO kayo, pwede namang i-separate ninyo magkaroon kayo ng apat na accounts or mas okay kung iba-ibang bangko. So, alam mo yung bangko ng savings mo, let's say BDO, yung isang sa business mo, let's say BPI, yung isa Metrobank, yung isa ano ba bang bangko? Ano pa yung bangko na ano natin? So, bukod-bukod din mo siya para maano mo siya, malalaman mo o matatrack mo kung ano na ba yung naihulog mo doon sa iyong mga sinisave na yan. Kasi pag sinama-sama mo yan, hindi mo siya makakategorize. So, yung, parang sa ledger din, ito naman sa banking. So, kailangan meron kang segregation ng ginagawa mo, automate savings sa investment and savings mo. So, para alam mo, hindi yung sama-sama siya. Kasi minsan, pagka sinama mo yung lahat-lahat, wala na. Sabog-sabog na.
Okay. So, track weekly. Check spending to stay within limits for each priority. So, track weekly. Gawa ko ulit ng ledger. Tayo, kasi tayo sa dropshipping, kailangan weekly. Di ba, weekly tayo sumusweldo. So, nagde-deposit tayo. May makikita ka dyan. So, may kita tayo dyan. So, may savings. Pwede kang kumuha doon sa savings mo o doon sa kinita mo, doon sa cheque mo na ito yung sa ano ko, sa needs ko, ito yung sa wants ko, ito yung sa business ko, ito yung sa ano ko talaga sa so kailangan mong i-check palagi weekly. So, pwedeng ledger or pwedeng yung separate account nga. So, kailangan meron ka ditong accounting knowledge, which is lahat naman tayo pagdating sa pera, alam natin yung hawakan. Basta sinabi nga, kahit bulag, pag sinabing pera, alam na alam nila kung magkano yung pera nila. So, dapat ganun din tayo at hindi lang yung sa isip mo gagawin. Sabi ko nga sa inyo, magsulat kayo, mag-ledger kayo, mag-notebook kayo. Kasi ako hanggang ngayon, ginagawa ko yun eh. Lahat ng expenses ko, talagang nakasulat. Kahit nasa labas ako, sinusulat ko yan. Doon sa phone natin, di ba may notes? So, in a day, sinusulat ko yan and then transfer ko sa Excel sheet. So, naka-Excel sheet yan sa laptop ko. So, alam ko yung expenses ko ng January, ng February. So, naka ano na yan. So, nakalagay na yan kung ano yung expenses namin. And then, magkakaroon ka ngayon ng comparison. Ano yung mas malaki mong nagastos ng month na yun compare sa month na to? So, saan ako pwedeng magbawas para mailagay kong mas ilagay ko dun sa savings? Kung may sumobra ako sa needs, nandun lang yun, hindi ko yung papakialaman. Kung may sumobra ako sa wants, nandyan lang yan eh. Huwag mo papakialaman. Itatrack mo lang kung saan na. Kasi minsan yung sinulat mo at saka yung isip mo magkaiba. Sulatin mo. Minsan meron akong time na may pera akong 10,000. Oh, hindi ko agad nasulat. Sabi ko, saan ko na nga ba nilagay yung 10,000? Anong ginastusan ko yung 10,000? Ngayon, kung nagsusulat ka, alam mo, monitor mo yung pera mo. 'Di ba? So, hindi ka naliligaw o nalilito. Kasi yung husband ko, laging ganyan. Mami, nasaan yung pera ko? Ba't nawala yung pera ko? Sabi ko, ano ba yung ginastos mo? Nagsulat ka ba? So, minsan ang mga lalaki talaga, minsan hindi sila masyadong organized. Kaya nga sila, binibigyan nila yung pera sa mga wife, di ba? Kasi ang wife, yun yung nagbabudget. So, yun yung difference ng ano natin. So, kailangan tayo maging masino. Magkaroon tayo ng talagang ledger or pagsusulat or notebooks. Yan. Tsaka sa cellphone, gamitin natin yung cellphone natin. So if you see you are overspending on wants, redirect that amount toward your business or saving goal. Isipin nyo lagi na may savings at business ka as per your dream board. Okay? So wag kayong mag ano kayo, yung priorities natin dito sa ginagawa natin. Yung goals talaga natin. So applying the four principles. Yan. Mag-example ako dito, no? Scenario, John has 1,500 monthly income. So si John nag-allocate sa needs niya ng 750 for education, rent, food, and bills, etc. as per the needs na kailangan nila. Then sa business, nag-allocate siya ng 300 for his online store. Or tayo din, pwede rin tayo mag-allocate. So itong $300 na to, enough na to for one account. Di ba? Siguro magdagdag ka na lang konti, so meron ka na niyan. Savings, John saves 225 in his emergency fund. Future goals, etc. And then sa wants niya, he uses 225 for dining out, entertainment, travels, etc. Total of 1,500 monthly income. So, since na nag-allocate siya ng tama at sinunod niya yung four principles na to, ang outcome, by following this structure, John builds his business and savings consistently. So, dire-diretso lang, consistent siya at hindi siya nagbawas sa each category. Talagang may discipline siya sa sarili niya na ito lang, hindi niya babawasan yan. So, ano yung outcome? So, yun nga, consistent yung ginagawa niya, so maganda yung resulta. So,
maganda siyang, yung following his structure dyan, i-builds his business and savings consistently. So, naging smooth. So, itong key takeaways, which is I made it also. So, follow the order, yung needs, business, savings, and wants. Yan. I-follow natin yan. Yung four categories na yan. Basta, i-follow nyo lang. Ang dali lang nito. Needs, business, savings, then wants. Ang dali lang tandaan. So, three sessions na tayo nito, no? So, siguro, memorize nyo na to. So, nasa utak nyo na yan, nasa isip nyo na yan. Kahit yun nga, memorize na. Kahit di nyo na isulat, yung apat na to, madali lang tandaan. Kasi everyday life, ginagamit natin to. The budgeting with purpose helps grow wealth, secure savings, and enjoy life. Diba? And yun nga, consistency matters. Stick to these priorities to see financial progress. And the key to financial success is consistency. So pag consistent ka, small, consistent steps over time will lead us to big results. 'Di ba? Katulad nung kanila ginawa ni John, talagang consistent siya. So talagang malamang nag-enjoy siya ngayon. And ayun nga, yung favorite ko na lagi kong sinasabi sa sarili ko at sana sa inyo din, sa atin lahat, para sa atin lahat ito, which is also in the Bible. So, base din to sa Bible. So, biblical din ito. So, be frugal, maging matipid. So, being frugal means spending wisely, prioritizing essentials, and avoiding unnecessary expenses while still enjoying life responsibly. Is the strategy to build the life you want. So in Tagalog, inuuna ang mahahalagang bagay at iniiwasan ang hindi kinakailangang gastusin habang patuloy na nag-enjoy sa buhay ng responsable. So ito yon. So hindi naman ibig sabihin na frugal ka pero madamot ka. So iba pa rin yun. Kuripot ka, iba pa rin yun. So be frugal and still be generous. Kasi hindi naman kailangan na ano ka magdamot ka. Kasi may pera ka naman. So maging generous ka pa rin. Hindi kayong magdadamot sa kamag-anak mo. Minsan may emergency, merong ganito. So kung kinakailangan mong tulungan sila, tulungan mo. Sabi nga, be a cheerful giver pa rin. Kasi yun pa rin yung ano sa atin, turo sa atin sa Bible na be frugal but still we have to be a cheerful giver. Kasi remember, every peso or dollar you save is a step toward to a brighter future. So, yung future natin nandito sa pagsisave natin, sa pagbabudget natin. So, kung kahit ang laking kita natin, kung hindi tayo marunong mag-budget, hindi tayo marunong mag-save, wala pa rin mangyayari yung ginagawa nating negosyo. Kasi kailangan nating maging ano talaga, maging wise spender. Palaging wise spender ang isipin ninyo. Tama ba to? Bibiling ko ba to? O wag muna. Ano ba yung priority ko? So, laging may priority. So, yun lang. At kailangan natin yan. So, yung budgeting, importante yan. Kahit maliit man, malaki man, talagang kailangan mong gawing mag-budget. Huwag mong kalimutan yan. Yung four basic principles na yan. Okay, so question and answer. So minsan may mga question kayo ngayon, yung iba kasi tanong, paano coach kulang talaga yung budget ko? Kulang na kulang doon sa sinasabi kong needs. So, ano yung kailangan kong gawin? So, ang kailangan mong gawin talaga, ito yung humanap ka talaga ng side hustle or extra income na para madagdagan yung budget, yung iba budget mo. Kasi pag wala ka naman talaga iba budget, paano ka makakapag-save? 'Di ba? Eh, ang kailangan nga natin financial freedom eh. Time freedom. So, kailangan mo na, ito na yung kailangan mo, which is ginagawa na natin tong business natin, na dropshipping business. And we have to be grateful and thankful sa ating mga boss. Kana Boss Joe, Boss Carl, dahil sa JC, nagkaroon tayo ng ganitong negosyo. So, ayan, katulad ko, example ko sa sarili ko, no? So magkukwento ako ng konti, wala kayong choice, no? Share ko lang yung konting na ano namin ng husband ko since no nag-business kami. So nag-umpisa ako, so
Estudyante pa lang ako ha, estudyante pa lang ako, parang nagnenegosyo na ako eh. So pinasok ko na yung Avon, yung Hairway. So nagtitinda na ako niya sa school eh, sa pandagdag ng baon ko kasi hindi naman kami ganun kayaman. Kasi storekeeper yung nanay ko, ang tatay ko seaman. 'Di ba? Yun. So ang liit lang ng mga sweldo nila. So kailangan ko mag-side hustle. So nasa Mapua pa lang ako naggaganyan na ako. So nagsiselling na talaga ako. So siguro intended na talaga dito ako sa business na ganito. And then nung graduate ako sa Mapua, MIE ako. So Management Industrial Engineering ako. So napasok ako sa isang factory, sa mga garments factories or manufacturing. So iba't iba siguro mga four companies yung napasukan ko. Ang last pasok ko yung Rubber World. So, doon pa lang makikita mo na ang liit-liit lang ng sweldo no na hindi ka talaga makakaipon. So, talagang kulang pag employee ka. And then, until such time na pumasok ko sa isang industry, ginawa akong industrial partner. So, and then mga 1 year lang yon, and then hindi rin sila nag-succeed doon kasi marami rin silang business. And then, lahat ng clients kasi sa akin sila lahat nag-order. So, ano yung point ko doon? Kinrap ko yung opportunity na yun. Hindi ko siya hindi ko siya kinuha doon sa company. Nagsara sila and then kinausap ako ng may-ari kung gusto ko ituloy ko. So, tinuloy ko siya. Yun nga, kaya nagkaroon ng Visidura Trading International since 1995 yun. And then kami ng asawa ko, so dollar earner kami. So siguro konti lang yung puhunan, mga 50 to 100,000. Parang wala pa nga eh kasi pinaikot-ikot lang namin yung aming pera. So every commission that we had, wala kaming ginagastos doon. And then paano ba? Kaming dalawa lang yung employee noon, wala pa kaming staff. So kami yung messenger, kami yung kausap ng client, kami yung nagka-client call talaga. Tapos hindi kami ah, wala kaming car. Minsan nagje-jeep lang kami, nagta-taxi kami, nagbabas kami. So ganun kami katipid. Sabi nga, habang habang wala ka pa, matuto kang mamaluktot, magigipit ka ng sinturon. So ganun yung ginawa namin. And then pag may commission kami, alam mo yung reward namin sa sarili namin. Minsan may commission lang kami, $500. Kakain lang kami niyan. Isang kain kami. Favorite namin, Via Mare sa Makati kasi yun yung office namin. Tapos ang space lang namin, table space lang kami, wala kaming office. So isang table lang. Tapos ang gamit ko ng typewriter ah. So typewriter lang ang gamit ko kasi ayokong bumili pa ng computer. So I can't afford to buy the computer. So typewriter. So tinginan yung mga katabi namin table. Kaya, ang bilis ko mag-type. Tapos, ifa-fax ko yon, email yon. Wala pang email nun masyado, fax lang gagawin ko. Ifa-photocopy ko yun para isang page lang. Kasi isang page nun, mahal na eh. Mahal na yung isang page no. So, ginagawa ko, yung isang page na yon, ifo-photocopy ko para ma-shorten. Yung 2 pages ko, naging 1 page lang. Para doon sa email na yon o sa fax na yon. So, ganun ako katipid nun. Hanggang sa iyon, nag-ano na kami hanggang sa lumaki na kami, tapos inabsorb kami ng isang company na mag-office kami doon sa office nila. Yung a portion of one room, inirent namin yon. And then, ayun na, dire-diretso na hanggang sa magkaroon na kami ng sariling office dito sa Mandaluyong din kasi malapit sa bahay namin. Yun, dire-diretso na hanggang sa lumaki na siya, nagkaroon na ako ng employee, nagkaroon na ako ng staff, ang dami ng client, ang dami ng supplier. Tapos, nababudget ko na yung pera. So, may savings na kami. Meron na kaming, ano, and then, nagta-travel na rin kami. Business trip kami. Tapos, may ipon na kami for once. So, pag sinabi ko na goal namin, every year may goal kami. So, bibili kami ng ganito. So, nagre-rent lang kami. Wala kaming car. So, bumili kami. Parang, inano namin no, ano kami kaagad, nag-purchase kami ng condo. Ito na nga yung California Garden Square. So, yun yung inuna namin. And then, ano kami ng car. So, 1 year to pay. So, yung mga ganon. So, nag-goal kami every year. Mayroon kaming ginugol. Even yung, even yung pag-aaral ng mga anak ko, every 3 years ang pagitan nila, no? Nung pinanganak ko, 1990, ako ikinasal. Even yung pagkakasal ko, may goal din ako, dream ko din yun. Sabi ko noon, kakasal ako 1990. Pero wala akong boyfriend that time. Sabi ng boss ko, boss, ay, Ani, paano ka magkakaasawa? Wala kang
Wala kang boyfriend. Sabi ko, sir, basta by fate, kakasal ako ng 1990. And swerte ni Ariel. Yan. Swerte ng asawa ko kasi talagang pinagpipray ko kung sino yung kung sino yung guy na papakasalan ko. Kasi ang prayer ko, Lord, pag nagka-boyfriend ako, gusto ko yun yung kakasalin ko, papakasalan ko. And it's good na talagang by faith talagang pumasok siya. Kinasal kami ng 1990. Nagkaanak ako 1991. So, yung dream mo na pinagpray mo kay Lord, matutupad yan. So, wag kayong pagpipray. Kasi yung dream board nyo, ilay hands ninyo, pagpray ninyo na matupad lahat yung dream board ninyo na pinipray nyo. Kasi yung mga anak ko din, 1991, nagkaanak ako, 1994, 1998, and then 2004. And then ngayon lahat sila grown up na, so mga professional sila lahat. And ang reward ko doon, ang mabait nila, mga matatalino rin naman. Ayan. So wala kaming problema, which is the reward of the parents is sa mga anak nila. Kasi wala kaming problema at ang babait nila. So, yun nga, may mga passive income na kami ng daddy niya. Pag lalabas kami, kanya-kanya ng padala ng GCash. Yeah, passive income na yun. Sabi namin, may passive income tayo. Yung mga ganon. So, lahat yan pinagpipray. So, yung hirap namin nung una, so, parang naano lahat yon. So, ganun din tayo sa business natin ngayon. Kung nahihirapan kayo ngayon, don't give up, just go on. Kasi may reward palagi. So, isipin nyo lagi, maging grateful kayo sa mga coaches ninyo, sa mentors ninyo, grateful tayo sa company, and definitely, yung pinaka-special natin na dapat nating pasalamatan, siyempre si Lord. Kasi lahat na binibigay niyo sa atin, everything, ang source natin si Lord. So, yun. So, ganun din yung ano namin sa business eh. Hanggang ngayon, sentro lagi ng aming negosyo, laging si Lord. Kasi we started by faith. So, we started the business by faith talaga. Wala kaming masyadong puhunan. So, napakalit lang ng puhunan namin. Yun nga, ang pinaka yung lakas ng loob, yung faith kay God, yung determination, yung consistency, at saka yung desire. Favorite verse ko sa Bible yung delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So yun yung heart namin. And then nakakatulong din kami sa mga charity. Mayroon din kami charity. So nagagawa din namin yon. So yun lang yung masishare ko. At sana yung business natin ngayon lumago pa ng lumago. At sa tulong ng ating mga coaches, mga mentors, madali lang gawin kasi tulong-tulong natin ginagawa yung business natin. So yun lang. And kung may mga questions kayo, ayan, sasagutin ko siya. So thank you so much and God bless everyone. Sana po may natutunan kayo sa ating lahat ng mga trainings po natin and ma-apply po natin sa ating mga buhay, sa ating family, sa sarili natin. Yun lang. Thank you so much. Back to you, Ma'am Janet. Ang bilis ba? Yan. So, Bilis ba? ano, okay ba ang lahat? Nakahabol ba tayo sa budgeting natin? Ayan, stop share na po, Ma'am Annie. Saan na ba? Yan. Thank you so much po, Ma'am Annie, at para mas mag-guide po ang lahat sa proper budgeting po natin. Diba? So, ito ang palagi, naka-instill sa amin yan eh, yung shinare nga nila boss, diba? As 1% mindset. Dapat if you have your earning, first is yung needs, and then business, savings, at saka po tayo pupunta sa wants. Okay? Pero karamihan sa atin, no, after ng needs, ano na agad eh, diretso na tayo sa save, di tayo naglalagay para sa negosyo natin. Okay, so again, kailangan talaga dagdagan natin yung, kumbaga yung balon. Okay, lakihan natin yung business natin para mas lumaki po yung magiging source of income po natin. Okay, so tama Sir Gary, no? Mas alam na natin yan ang gagawin natin kung paano ba yung tamang budgeting. At sabi nga ni Boss Joe that time, pag inuna mo na yung wants, wala na. Nagot ka na doon. Okay? So, maraming guilty dyan. Hello po. Si Ma'am Ice, ang cute ng kanyang baby. Oh.
Hello. Okay, so again, take it as a big lesson, guidance po para sa atin. Yung tinuro po ni Ma'am Annie. Siya po yung pinaka parang mother natin talaga dito. Mother na talaga mag-guide sa atin kung paano ba i-budget. Okay, yung ating pong income. Lalo na po, no, marami pa tayo mas malakas ang dadating na income sa company natin. Marami pa pong mga parating na surprises sila Boss Jo at Boss Carl na for sure, mas malapit po. Okay, ang income na papasok sa atin. Kaya piniprepare po namin kayo, paano ba natin i-handle ng tama. Kasi marami dito, aminin natin, no, na-overwhelm tayo. Di ba? Ma'am Ani, imagine kung lalabas sa JC wallet mo, 200, 300,000. Ang tanong, kaya mo bang i-handle? Okay? So dito, baka sabihin, Ma'am Jan, wala pa akong ganong income eh. Kaya nga wala ka pa ganong income kasi piniprepare ka pa ni Lord, okay? Kasi baka may bigyan ka niya ng ganong income, hindi mo ma-handle ng tama, di ba? So ngayon, habang kumikita ka pala sa tingin mo, tama pa lang yan or hindi pa ganun kalaki, alam mo na kung paano siya iba-budget. Okay? Kaya talagang we're so blessed enough sa napakaganda mga trainings natin dito. And again, Coach Annie, ayan, salamat po sa magandang training about budgeting kasi again, hindi po magiging successful ang business natin kung hindi po natin i-handle ng tama. Okay? Sabi nga doon sa isang training ko noon, lagi nagre-reflect sa akin yung quotation na yon. 'Di ba? Money without wisdom, you're gonna be poor. Kahit malaki pa yung pumasok sa yung income, 1 million, 2 million pa yan, kung di mo siya alam i-handle ng tama, wala rin po. Okay? So, thank you so much po sa lahat. And mamaya po, 9 p.m. UAE time, 9:15 UAE time, meron po tayong replay. So, sa mga gustong humabol, gusto nyo ulitin, yes, pwede po. Okay? Thank you so much po. Hi po, Ma'am Net. Hi po kay Ma'am Iris. Si Sir Iris, mga naka-open ka, ma'am. Her Sir Nadimark. Ito pala yan, nasa dilim. At ano po kay Sir Gary Yabao, isa nating magaling na coach. Ayan, of course, naging ko si Ma'am Aisa, si Ma'am Hana. Ayan, so si Ma'am Marlene na nawawala na naman sa kanyang camera, si Sir Ariel. Okay, so Sir Alex, si Ma'am Maricel, hello po. Ayan kasi sa mga UAE, ito lang advice ko lang Ang haba ng time natin ngayon, remember 6 hours lang po ang timing natin sa mga nag-opisina, no? So at least maximize natin, itodo po natin yung time natin na mas palaki ng ating po negosyo. Okay, so picture taking na po tayo. Ay na marami pa mag-open ng camera. Hello po, Ma'am Citadel. Na-miss ka na By namin. the way, Ma'am Ayan, Janet, hello po, Ma'am Iris. yeah, by the way, Ma'am Yes po. Janet, gusto ko mag-message sila sa akin, yung personal, kung ano yung natutunan nila. Ayan. Sasagutin ko yung message nila doon sa personal. Ani Di Malibot, yun yung FB Messenger or Messenger ko. So, what Oo, your learnings is kung, mas maganda yung may reflection, and then if ever may question kayo, I can personally answer your question. And then, diba? kung may natutunan Merong, kayo, merong, you know, may libreng finance advisor po tayo, feedback, di ba? Ang galing-galing feedback. naman. Oo, oo. Kasi ako, bilib ako kay Ma'am Annie kasi nakita naman natin sa mga anak niya, marunong humandle ng pera yung mga anak niya at may mga side hustle talaga. Hindi pwedeng Yes. Mm. umaasa lang kahit meron ng kita kanila mga mother at father dear. Diba? Talagang humahalo sila sa income din nila. Okay, And lahat okay sila po, may open side cam na hustle. tayo. Okay. Ayan, hello po Ma'am Rose. Yan, okay, so ready na? Okay, 1, 2, 3. Yan. Thank you so much. And again, kahit wala, baka sabi niyo, ma'am, wala pang promo, ayoko muna mag-refer, ayoko muna mag-upgrade ng account. Huwag niyo pong antayin ang promo lang ng promo, ha? Okay? Kung kaya niyo mag-upgrade na, upgrade na tayo. Kung kaya niyo mag-refer na po tayo. Okay? Dire-diretso po ang ating pong business. Okay, so God bless po. Bye-bye. Si Sir So Gary, may ilalabas pong much. post at po, picture yan mamaya. Ang kanya po nag-iinit na muscle. Wait ko yung ano nyo, message nyo ha. Ayan. Aha. Lahat ng Thank you, umatended. Ma'am Ayan, message Annie. po si Ma'am Anne. Thank you po. God bless. Thank you so Bye. much. Oh, baka magulat kayo. Maraming mga nagpo-post ng mga muscle naglalakihan. Ayan, kagagawang po yun nila GM10. Oo nga. Naku, Ma'am Janet, lalo Okay, kami. bye-bye. So, super, super ganda-ganda. Ay, I love you, Good Ma'am Net. night. So Good much. night. Ma'am Net, message tayo ha. Yung classic mo, saan natin papadala yun? Message mo ko. Oh, sige, sige po. Hindi, God willing po, uuwi po Okay. ako by next month. Punta ako ng office. Sige, sige Kunin ko po. na lang. Pauwi rin po ako ng March. Oh, sige.
unexpected, uwi tayo ng March, last week of March. Okay? For Oh, the okay, sige, Thailand. sige. Sawadee ka, Sige po. Thailand. Bye-bye. Stop yung ano, recording. Bye.